Maayong buntag sa tanan, Luzon, Visayas ug Mindanao, lakip na diha sa laing nasud. Maayong buntag sa tanan. So ang akong vlog for today ay ang aking pagtitinda sa Taiwan og mga niluto, mga paris unsa pa diha. Mao na ako mga ginabaligya dire. So kani atong nakita karon nga video, mao ning kuha sa CCTV camera nako. So sa pagkakaroon ng akong ginabuhat ay nagprepare ko og kuan ka ng paris na pangtinda nga ako ra pud gibaligya diri sa among dormitory na ako mga kauban. So tuwing po ako ay nagdi-off, ani ang akong ginabuhat permente. Ako sige ra kog baligyag paris, mami. So sa pagkakaroon ng akong baligya, paris akong gibaligya karon. So kaning akong ibuhat karon, nagprepare ko sa akong baligyang baligyan ako sa akong mga kauban diri sa dormitory. Ako pod mga kauban ra akong gibaligyaan, pero daghan mi kayo diri. Niabot mi gag kuan diri mga 160 ka tawo. So sila na pud akong gibaligyaan, akong gi-preferan og mga pagkaon. Ako pud butang presyo ang akong gibaligya. Pero para makita pud ko. So sa pagkakaroon moabot na sila karon, moabot na sila karong orasa. Nana nagsugod na gali ana sugod na sila Mao na mga kauban ako, nagabutan na silang tanan. So kana sila mopalit na sila sa ako. Mupalit nila na sila sa ako og mami og paris na una nakakita man gyud mo nga abot na sila diretso din sa akong tuan sa akong gitinda nga pagkaon. So kinahanglan gyud ni siya na pagkaon nga init kayo kay lamian gyud na sila magkaon tanawa karon no. Lamian sila kay ang uban gali nagdala na did sa kuan no. So kapoy lang gyud kayo magtinda no kay ako ra may usa. Ako maghiwa, ako magluto, ako mag-serve sa ilaha. So perting kapuya. Nakakita pero kapoy kaayo. So agwantahon lang nato no kay para sa atong for future di ay sa future nato di ba? So kana sila first batch nga bus nga giabot karon. So naapay second batch, third batch og fourth batch nga bus nga commuter service. Dagang ko kay dali-dali ko kay moabot na sila ba. Mao nang kinahanglan gyud nga ready gyud ka permente. Kung magtinda gani ka ready gyud ka permente. Akong kaugalingon no, kapoy na gyud kaayo pero ang akong huna-huna sige gyud ko kada diop magtinda pero akong lawas perting kapuya na. So okay ra na sa ako kay para naman pud na sa akong mga anak sa akong pag-uli kaya ang akong utang nag-abang perting dako So mao gyud nang agwanta gyud ta para man na sa atong mga anak sa pag-uli na ako. Di gyud ako gusto nga wala ko'y budget, di ko kagawa sa balay ana. So ang ana ra gud na no, tanawa ra gud ng CCTV na kuha nato no. Kana sila gikan pa na sila trabaho, mga kauban na po na ako sa trabaho. Kana sila kanang mga nagkaon pag diop gyud ako mao gyud akong ginabuhat, nagluto gyud paris. So kana silang niagi kanang mga naka-block kauban na ako sa trabaho na sila. So kaning pwestuhan na ni akong gipwestuhan karon dormitory na ni mayo gali kay buutan ang mga coordinator nga wa sila masuko nga magluto ko. Tanawa ang uban ni Agira kay naa may sila mga pagkaon ng uban wala. So di gyud ka masero. So kinahanglan gyud nga ang imong pagkaon lami permente imong pagkaon nila kay para di gyud ka biyaan sa customer ba ana na style dia. So ana gyud no kaya kanang ginabuhat nila self service na sila no. Sandukan na ako na sila sa bawo. Sandukan na ako na sa sabaw aron nga ano kana para kauno na lang nila na pero na mga condiments diha na mga condiments na ready na sila. Ay kalamansi diha, ni kon na diha, bawang na diha, unsa pa na diha, spring onion, pipito na sila diha. So kana man gud to ana ba third batch so ni abot na po ng third batch na baso, pang fourth batch to na po pa. Mga abot na sila, mga una sila tanan sa kuag yun. Di gyud ka masiro diha pero kapoy lagi pud kay lagi. Lalimang kag ikaw ra usa. Sino mo buntag
Sugod kog buntag alas 6 sa buntag magpakulo nagbaka. Grabe gid ba. So ni ana no. Ana jud ang kinabuhi nato sa kalibutan no. So kana sila mga bot na siyang uban ana naka-serves na nakano na sila naka-reserve na di naka-reserve na pagkaon. Kuhaon na lang na nila butan na lang nagsabaw. So ni ana nakita naman gyud ninyo no daghan na sila ni daghan na. So ni ana lang na ako ra usa na o kasama kauban na wala akong kasama diyan. So yun lang no. So ayan na sila nagdatingan ng mga yan, kukuha ng pagkain yung mga yan. So pagod yung mga yan. So kailangan nilang kumain. Diskarte mo lang yan, kailangan sipagan mo lang. Sipag tiyaga lang na bay. So ano nagkuha na silang mga sabaw mo, kaon na sila diha. Grabe, kapoy kayo. Kapoy pero agwanta lang kay lami man pud magtrabaho na ikita no. So ang akong diop dili gyud na siya masayang gyud. Klaro pagka istorya gyud di gyud na masayang, di gyud masiro. Naapagani nang mosulod ko paggawas na ako ana trabaho pagyapon ko, mag part time pagyapon ko, nagtinda-tinda gyapon ko diha. Okay man gud na diha magtinda ko sa dormitory gud kay dili pa wala sa mga coordinator. May problema di ana. Mao nang pagkakataon gud na ako na magbaligya diya sa sulod. Magbaligya diya sa dorm. Samtang dili pa bawal no. Dili pa bawal ang kuan ang ginabuhat nako. Tuloy-tuloy gyapon ko kay parte masayang ba. Ang akong adlaw kay once na magbawal man ako, wala na ko part time. So ing ana gyud ang akong kinabuhi sa Taiwan. Wa gyud na ako sayang ang akong gamay nga panahon. Pati diop na ako, birahan gyud na ako na. Diop na ako, birahan na ako na siya, di na ako nasayangon kay na fried rice na og pares ang partner. So ing ana ra ako kinabuhi sa Taiwan mga bay, mga pards. So ing ana lang gyud walay gaway, way gyud kuan, way gyud masayang ba. Huwag yun masayang. Kay daghay tao tapos di ka magbaligya. Una-huna na ako napag-abot na ako na yung kumpanya. Napag-abot na ako sa kumpanya. Sabi ko sa sarili ko, napakasarap magbinta dito kasi maraming tao. Gutom ang mga tao. Laging gutom kasi yung trabaho namin mahirap. So ang ginagawa ko, nag-isip kung paano ako kikita, kung paano ako magkaroon ng extra money. Gayon man ay napakarami namin kasama rito na lahat gutom. Walang oras magluto. Wala silang oras magluto kasi pagdating pagod. So inisip ko kaagad no, para kumita ako. Ang ginawa ko, binintahan ko agad sila ng balot una. Yung balot, sabi nila, bakit puro balot naman ang binta mo, Ronald? Pwede ka naman bintang ulam. So sabi ko naman sa kanila, wala kasi akong oras mga pards, mga bay. Kasi alam mo naman natin yung trabaho natin, napakahirap no. So ang sabi naman nila, pitik-pitikin mo lang, sa diop mo lang. O sige, subukan ko. Try ko kung ano yung request ninyo para ano. Sige. So ayun nga, sinubukan ko sa mga mami. Sabi ko, kaya ko kahit mag-isa lang ako. Kaya ko palang mag-isa. So yan ginagawa ko. Pero grabe, super pagod. Labi na sakit kayo, lawas na ako. Inighapon lagi mo. Grabe pa. Mas grabe pa sa trabaho ba. So kaya ang ginagawa ko, na-addict na ako. Yung mindset ko lagi nang nasa luto ko yung diop. Tuwing diop ko yan ang mindset ko lagi. Sabi ko, kada diop ko, hinahanap-hanap ng katawan ko. Pero yung isip ko, ayun ang isip ko, yung katawan ko pagod na. Kaya lagi kong iniisip lagi sa sarili ko, sana wag ako bigyan ng sakit no, para tuloy-tuloy yung aking negosyo. Kaya ang Panginoon lagi kong hinihinga ng tulong pag tuwing ako ay pagod sa diop. Sabi ko, God, wag mo naman akong bigyan ng sakit kasi ito yung chance ko na kumikita. Yung nakapula, sa mga hindi pa nakakilala sa akin, yung nakapula at saka nakasando, ako po yan.
Ako po yung nagtitinda. Yan po. Yan po yung maliit na yan. Yung magalaw. Ayan o. Ako po yun. Ako po yan. So lahat ng nakablo, kasamahan ko sa trabaho yan. So ganun lang kadali po ang buhay ko sa abroad, no? Nagkikita nyo. Napakahirap po talaga. Iniisip ng mga hindi pa nakapunta sa abroad na ang sarap siguro ang buhay sa abroad kasi ganyan, ang kinikita ang laki. Makalaki ang kinikita, malaki din ang kinagastos. Alam nyo kung saan kayo parte ng mundo, kung nasa Pilipinas lang kayo nagtatrabaho, maliit lang ang gastos kasi maliit lang ang sahod mo. Once na lumaki ang sahod mo, lalaki din ang gastos mo. Totoo yan, hindi yan talaga biro, hindi kasinungalingan yan, totoo yan. So ang iniisip ko kasi lumalaki yung anak ko, so kailangan nating magsipag, kailangan nating extra money para kumita, para hindi tayo mahirapan balang araw. So ayan na nga ho, nagkakaroon ako ng kunting problema sa buhay. Nagkaroon ako ng negosyo pero grabe ang gastos ko. Yung nga yun sa tubigan ko, yun. Kaya naisip ko tong negosyong to. So mga parts ang naiisip ko talaga sa sarili ko para puro sana talaga umunlad ako sa ganitong ginagawa ko. Tinuloy-tuloy ko naman hindi ko naman talaga wala naman akong bisyo, hindi naman ako nagbibisyo, tapos na ako sa bisyo, hindi na ako nanigarilyo. Pero sana matupad ko yung gusto ko na mag-for good sa Pilipinas. Yung may sarili kang negosyo, hindi ka na mag-iisip. Gigising ka ng sarili mo, hindi ka na iisip na may amo ka pa. Hindi ka na mag-iisip na matatanggal ka sa trabaho dahil sarili mo na ang negosyo mo. Yan ang pinakamagandang target ko sa buhay ngayon. Pero sana bigyan pa ako ng lakas ng katawan na hindi ako magkakaroon ng sakit. Hindi mo maranasan yung nakahilata ka sa higaan na wala kang ginagawa. Sana hindi ko maranasan yun. Sana bigyan pa ako ng Panginoon ng magandang kalusugan. So ang God lang ang nakakaalam. So ayan ho, ayan po ako yung nakapula ng shirt. Yan po ako. So tuwing diyo po, yan po laging ginagawa ko. Yan lagi ang ginagawa ko sa buhay ko sa abroad. So kita nyo na lahat kung paano ako maghanap buhay and kung paano ako kumikita ng extra money. So sa sunod ng mga araw naman, ang binibinta ko balot. Bibinta naman po ako ng balot. So yun nga mga mga pards, ako yung magpapaalam na hanggang diri na lang ko. Daghang salamat.